Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unang-una, pinapasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagkalaban tayo ng oras sa matuto ng kaalaman sa Islam dahil ito pinakamahalaga at pinakamalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Unang-una, ikalawa ay pinapayuhan natin ang bawat isa sa atin na bilang isang mag-aaral sa Islam o bilang isang talibul ilm, meron dapat nandito sa atin paghanap ng kaalaman yung dalawang katangian ng bagay. Unang-una ang ikhlas, ang pagiging sincere ng ating puso sa paghanap ng pakikinig ng kaalaman sa Islam, na ang niyat natin sa bagay na to ay lahat ay ginagawa natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat natututo tayo, nag-aaral tayo ay mukhlisan lillah. Ay dapat ang hinahangad lang natin dito ay walang iba kundi si Allah ta'ala wal dar al-akhirah. At ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Dahil dito sa pagitan ng ikhlas ay iaangat ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ikhlas na to, dito magiging makakatulong sa iyo yung kaalaman mo. Kaya nga hindi ang kaalaman sinasabi ng mga salafus salih, at binanggit din ni Imam Shafi'i rahimahullah na yung kaalaman laysa al-ilm bi kasratir riwaya, hindi ang kaalaman sa dami ng memorize ng isang tao. Walakin al-ilm al-khashya, pero yung kaalaman sabi niya yung pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamahalagang bagay na dapat natin maintindihan at dapat natin malaman na yung qasad, yung pinaka-intensyon natin sa pagitan ng matututo tayo sa kaalaman ay ang Allah Ta'ala ang ninais natin sa ating puso, ninais natin sa ating puso si Allah Ta'ala lamang. At hindi natin hangarin dapat na kung saan natututo tayo o gusto natin matuto sa pagitan ng rif'atid dunya, sa pagitan ng gusto natin pinupuri tayo ng tao sa dunya, o gusto natin lagi tayong pinapalakpakan ng mga tao o nagpapakita ang tao tayo sa lahat ng mga sitwasyon pagdating sa kaalaman sa Islam. Ay dapat ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gantong mga bagay. Naway ilayo tayo ni Allah ta'ala sa kaalaman na hindi makakatulong sa atin sa mundo at sa kabilang buhay. At hindi purkit dahil nagkaroon ka ng kaalaman ay gagamitin mo na yung kaalaman na to sa pagitan ng sa pamagitan ng pupurihin ka ng tao. Kaya nga binanggit sa isang hadith ng Rasulullah SAW nang unang itatapon ni Allah Ta'ala sa impyerno yung tatlong tao. Yung unang-una dito yung isang taong alim, yung isang taong may kaalaman. At tatanungin siya ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay, lima ta'allam, bakit ka sabi niya naghanap ng kaalaman? Sabihin ng tao na to, ta'allamtu ya Rab, naghanap ako ng kaalaman para sa iyo. Sabi ng Allah Ta'ala sa kanya, kazab, sinungaling ka. Pero sabi niya, naghanap ka ng kaalaman, liyuqal, para lang sabihin ng mga tao sa iyo, annaka alim, isa kang talibul ilm, isa kang nagmadrasa, isa kang ustad. At qad qil. So pinuri ka ng mga tao sa mundo, ano pang inaantay mo na reward o ano pang inaantay mo na gantimpala mula sa akin, sabi ni Allah Ta'ala. Ikalawa, qari'ul Quran, yung tao nagbabasa ng Quran. At sasabihin ng Allah Ta'ala, bakit ka nag-aral ng Quran? Sabihin niya, ta'allamtul Quran liajlika ya Rab, dahil para sa iyo ya Allah. At sabihin ng Allah Ta'ala sa kanya, kazab, sinungaling ka, nag-aral ka ng Quran, liyuqal annaka qari, para sabihin na masya Allah ka, ikaw ay pwede mag-imam, ikaw para purihin ka ng tao. Yulqa finnar, itatapon ni Allah Ta'ala sa impyerno. Ikatlo, yung taong mujahid, yung isang taong nag-jihad at namatay siya sa landas ni Allah Ta'ala. At sabihin sa kanya, bakit ka nag-jihad? Sabihin niya, Rab, para sa'yo, ganto-ganto. Hindi, sabihin niya, nakasudya. Sabi ni Allah Ta'ala, sinungaling ka para lang sabihin na matapang ka. So kung tutuusin itong tatlong bagay na to at tatlong tao na to ay ang ginawa nila ay mainam na kabutihan sa mundo. Pero nung nawala sa kanilang pagiging ikhlas, gusto ng mga tao na marami nakikinig sa kanila kapag nagbibigay sila ng nasiha. Gusto ng mga tao marami pinapalakpakan sila. Gusto ng mga tao purihin sila. Ay sila yung mga tao na ilalayo ni Allah Ta'ala sa kanyang paraiso.
Tapos dapat hindi rin maging hangad ng isang tao sa kanyang paghanap ng kaalaman ay pagmamayabang o ipagtaas sa ibang mga tao. Para sabihin niya na kung saan makikipagdebate siya sa isang ustad, sa isang alim, sabihin niya na mas marunong siya, mas may alam siya, ay hindi ito dapat alisin niya sa kanyang puso at sa kanyang isipan to. Dahil ito ay kabilang sa mga nakakasira ng intensyon ng isang tao at hindi siya bibigyan ni Allah Ta'ala ng gantimpala sa ganitong mga bagay. Uh, at unang-una, ikatlo ay na dapat natin bigyan ng pansin itong pag-aaral natin patungkol sa tinatawag na usulul fiqh. Pag sinabi natin usulul fiqh, sa madaling salita, ito yung foundation ng Sharia. Pag sinabi nating foundation ng Sharia, saan ba nanggaling yung batas ng Islam? Ano yung pinaka analysis o derivation ng mga ahkam ng Sharia? Parang sa mathematics, di ba, may mga formula dyan. So yung formula na to galing to sa philosophy ng pag-aaral ng mga scientists. Tapos kanilang ininterpret ang analysis ng dunya. Halimbawa ng mga tubig, ng kuryente, may mga formula yan. Tapos gumawa silang formula. Tapos yung formula na to naging basihan ito sa lahat ng mga problems halimbawa. So yung Sharia ganun din. Ang analysis, ang inanalyze ng mga ulama ay ang masdar, ang pinagmulan ng Islamic Quran pati Sunnah. At nung inanalyze nila to, nag-extract sila ng formula dito. At kabilang dito sa kanilang napag-aralan ang tinatawag na usulul fiqh, ang foundation ng Sharia. At ito yung naging formula ng mga scholar, ng mga ulama, kung paano na-derive, kung paano nailabas yung mga hukom ng Sharia. At alam natin yung hukom ng Sharia, yung batas ng Sharia, umiikot lamang minsan sa 5. Yung tinatawag na wajib, yung mandatory, yung tinatawag na sunnah, yung recommend, o yung mandub, sunnah at mustahab, pareho lang yun. At ikatlo, ang tinatawag na haram. Ikaapat, yung makruh, yung dislike, o hindi ka nais-nais, yung haram ay ipinagbabawal. At ikalima yung tinatawag na jaiz, permissible. So itong 5 to, kung titignan natin sa Sharia, sa Islam, sa batas ng Islam, wala man nakasulat halimbawa sa Quran at sa Sunnah na halimbawa itong zakat na sabihin niya ang zakat na ito ay wajib. O kaya sabihin na direct na sa context sa isang Quran sa Sunnah na ito ay sunnah, ito ay haram. Maliban lamang sa ibang text, halimbawa na hurrimat alaykum, hinaram sa inyo yung ganito, pero karamihan ay walang direct na context na sabihin sa'yo na ito haram to, wajib to, sunnah to. Kung hindi sa pagitan ng analysis ng mga scholar sa Quran at sa Sunnah. At kung bakit nagamit nila yung analysis na to, ay kung bakit sila nakapag-analyze sa divine revelation sa Quran at sa Sunnah ay sa pagitan ng pag-aaral ng usulul fiqh. At yan ay ang pinakamahalagang aralin sa batas ng Islam, ang usulul fiqh. Ang mga scholar, kahalintulad ng mga madhab, halimbawa mayroon tayong tinatawag na madhab ng Hanafi, ng Maliki, ng Shafi'i, pati Hanbali, sila yung kauna-unahang mga scholar ng Islam na nakapag-derive, nakapag-produce ng educational system ng Islamic thought, ng madhab. Kumbaga sa school, sila yung founder halimbawa ng father of civil engineer, father of biology, sila rin. Kumbaga sila yung father of madhab ng Hanbali. Meron siyang sariling pamamaraan kung paano nag-derive ng dalil. At sa pagitan nun, dito lumabas yung mga hukom ng wajib, haram, sunnah. At ganoon din si Imam Malik, Imam Shafi, pati Imam Abu Hanifa, rahimahumullahu ta'ala. At dahil doon, kaya binansagan silang mga founder ng mga madhab. Dahil sa pag-aaral ng Islam, ng Quran at ng Sunnah. At dahil sa galing nila, sa angking talino na meron sila, at kinilala sila ng ulama, waqad taraka fina, inag-iwan sa atin ng malaking kaalaman sa Islam na magsisilbing gabay buong sa umma na ito. Kasi ang bawat isa sa atin, hindi naman basta-basta na diretsuhan makakapaintindihan ng Quran. Sa yung yung batas ng Quran at sa Sunnah na ito haram, halal, ito ay jaiz, ito ay makruh. Kundi sa pagitan ng mga ulama na mga nauna, gumawa sila ng pag-aaral sa Islam at ito ay ipinasa nila sa susunod na henerasyon. At
kanilang at kanilang ginawang madali sa atin yung pag-unawa ng batas ng Islam na lumipat sa atin. Kung titignan mo, may mga nakaderive na yung hukom ng Shari'i, hukom ng Islam sa mga libro na binabasa natin. Pero kung ikaw sa panahon ng mga nauna, hindi mo maiintindihan kung paano yun. Kaya dahil sa kanila, mga rahimahum, mga ulama na mga nauna, sila yung ginawang sabab ni Allah Ta'ala para maintindihan natin yung batas ng Islam, para maging madali sa atin. Kasi kung titignan mo, kapag nagsala tayo, hindi natin malalaman na ang sunna pala bago mag-zuhur ay sunna. Hindi yun natin malalaman kung hindi dahil sa kanila na inaral nila ang Islam. Kung hindi, malilito ka. Siguro, kahit ubusin mo yung ilang panahon, ilang taon para aralin mo, maliban kapag buong buhay inalay mo na, ay di mo may intindihan. Kaya silang mga ulama, inalay talaga nila yung buhay nila sa pag-aaral ng Islam para maunawan at maipasa ang kaalaman ng isang sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon sa mahabang panahon. So kabilang dito sa pag-aaral ng iniwan sa atin ng mga ulama ay mas lalo natin maintindihan at maunawaan yung batas ng Islam. Yung batas ng Islam, iniwan nila sa atin yung kaalaman na tinatawag na usulul fiqh. Yung usul al-fiqh. Ang usulul fiqh, ito ay napakahalaga at malalaman natin yung halaga nito kung paano naunawaan ng mga naunang mga ulama ang batas ng Islam. Kung paano nila naunawaan at pinasa nila ito sa atin. At kung paano din natin mauunawaan yung batas ng Islam sa pagitan ng iniwan din nila at pinasa din nila sa atin yung pag-aaral ng usulul fiqh. Ngayon, dito, kabilang sa pinakamahalaga na aralin sa usulul fiqh ay siguro iisa-isahin natin para mas lalo natin maunawaan yung pag-aaral sa usulul fiqh. Para mas lalo natin maunawaan yung pag-aaral sa usulul fiqh, iisa-isahin natin ano yung mga discussion, yung mga topic na napapaloob dito sa kung saan ang explanation natin parang formula lang. Parang formula kung saan babanggitin natin ano yung principle o yung ano yung formula dito, tapos ano yung mga halimbawa ng mga problem at ano yung dalil. At least para mas lalo maunawaan natin yung pag-aaral dito at kung paano yung discussion natin dito inshallah ta'ala. So by formula tayo or by tinatawag na principle o rule number 1 o principle number 1 o formula number 1, parang ganun. So unang-una yung rule number 1, ang sabi dito sa usulul fiqh, kung paano naiintindihan ng mga scholar yung pag-aaral sa batas ng Islam, sabi niya dito, inil hukmu illa lillah. Sabi niya ay walang nagbibigay ng batas, ay walang lawgiver maliban lamang si Allah Ta'ala. Walang lawgiver maliban lamang si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang ibig sabihin nito ay ito yung pinaka-foundation at ang pinaka-origin talaga ng fiqh, ng jurisprudence. Ang legislation, yung Sharia, ay hindi ito gawa ng isang tao o hindi ito gawa ng sinuman. Maliban ang gumawa ng batas na ito ay si Allah Ta'ala. At hindi pwede gumawa ang isang tao ng batas sa ang mang aspeto maliban na lamang dapat ang gumagawa lamang ay si Allah Ta'ala. Maliban lamang gumagawa ay si Allah Ta'ala. Kaya dapat ito yung unang paniniwala ng isang Muslim, kasi kapag hindi siya naniwala dito na si Allah Ta'ala yung lawgiver na nagbibigay ng batas, so sa lahat ng susunod na mga principle ay magkakamali na siya. Kasi ito yung pinakaugat na si Allah Ta'ala yung Panginoon natin. Bilang Panginoon, siya yung tagapagbigay ng batas. At kaya nga sabi ng Allah Ta'ala, walahul hukum wa ilayhi turja'un. Sa kanya lamang ang pagbibigay ng batas, wa ilayhi turja'un. At kay Allah Ta'ala lamang babalik lahat. At sabi ni Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah. Wala nagbibigay ng batas maliban lamang si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At binanggit din sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na mayroong isang sahaba ng kanyang pangalan ay Abul Hakam. Kumbaga siya yung tatay ng batas. At ito ay pinalitan ng Rasulullah, ipinagbawal sa tao na kung saan tawagin siyang batas.
At dahil si Allahu Ta'ala lamang ang batas at siya ang tagapagbigay ng batas. Kaya sabi sa hadis ng Rasulullah sallam, Inna Allah Ta'ala huwal hakam wa ilayhil hukum. Si Allahu Ta'ala lamang ang batas at siya lamang ang tagapagbigay ng batas. Kung pagdating sa mga pangalan ay kay Allahu Ta'ala mas lalo na sa katangian. Mas lalo na sa katangian na si Allahu Ta'ala ang perpektong Panginoon. At sinabi natin dito na walang nagbibigay ng batas maliban lamang si Allahu Ta'ala. At meron dito dalawang uri ng batas. Meron dito dalawang uri ng batas. Ang unang batas dito, sabi na ang unang batas dito ang tinatawag na law of existence o minsan tinatawag na natural law. Minsan na tinatawag na natural law. Ang natural law o law of existence, ito yung batas sa existence. Kaya nga sinabi natin na existence, ito lahat ng batas ng nilalang. Na yung batas ng nilalang na to, walang nagbibigay at nagtakda ng batas sa kanila maliban lamang si Allahu Ta'ala. Maliban na lamang si Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So halimbawa dito, yung batas ng existence na to, na yung pagtakbo ng planeta, yung pagsikat ng araw, paglubog ng araw, paghinga ng tao, ito yung pagkain ng tao, pagtulog ng tao, yung paghinga ng hayop, lahat sa existence, sa lahat ng creation na hindi mo pwedeng pigilan, ang nagbibigay ng batas dito ay si Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wala nagbibigay ng batas sa existence maliban lamang si Allahu Ta'ala. Sino yung nagtakda ng mga pinsala? Sa lindol, sa COVID, sa earthquake, si Allahu Ta'ala yan. Ninais niyang mangyari yan. So wala pwede makapigil na yan si Allahu Ta'ala. At si Allahu Ta'ala wala zul hikmah, meron siyang hikmah, wa hakim. Si Allahu Ta'ala yung makatarungan. At dahil si Allahu Ta'ala yung makatarungan at nasa kanyang hikmah ng lahat, kung ano man ang naisin niyang gawin, ay hindi mo pwedeng i-questionin yon dahil siya ang Panginoon. At ito ang pinakapunto dito, si Allahu Ta'ala nasa kanya ang batas ng natural law. Hindi pwede maniwala ang isang tao na nangyayari sa mundo ay natural sa pagitan ng siya yung gumagawa o yung lindol, yung lupa, siya yung natural sa kanya na siya yung gumalaw, may sariling free will siya, hindi pwede yun. Dahil lahat yan ay nasa under ng batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung tinatawag na natural law o law of existence. Ikalawang uri ng batas, ito yung tinatawag na legal law. Pag sinabi natin legal law, ito rin yung tinutukoy na Sharia law, yung batas ng Islam. Ay batas ng Islam. At sa batas ng Islam na ito, si Allah Ta'ala ay nagbigay ng batas sa mga Muslim at sa lahat ng sangkatauhan na dapat sundin nila. Si Allah Ta'ala nag-utos ng sala, si Allah Ta'ala nag-utos ng mag-fasting, ng zakat, ng haji, lahat ng napapaloob sa Islam ang tinatawag na Sharia law o legal law. At ang legal law na ito ay ano yun? Ito ay kanyang ipinaabot sa mga propeta para ituro sa mga tao. At ang mga propeta hindi naging conflict, naging contradict sa paniniwala na si Allah Ta'ala yung lawgiver dahil sila ay mubalighun anillah. Ibig sabihin sila yung nag-convey ng batas ni Allah Ta'ala. Sila yung kaya nga tinawag na mga messenger sila. Hindi sila tinawag na lawgiver kundi messenger sila, mga propeta sila. At yun yung mga rusul, pati mga prophets, pati messenger kasi dala-dala na ng mensahe ni Allah Ta'ala para iabot sa sangkatauhan. At dahil messenger sila, ang mga propeta na hindi sila nagsasalita sa kanilang sarili na silang gumagawa ng batas. Kaya nga sabi ni Allah Ta'ala patungkol kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yun? Yung kanyang sinasabi, yung kanyang gawa, yung kanyang paniniwala. Ano yun? Wa ma yantiqu anil hawa. Hindi nagsasalita si Muhammad ng galing sa kanyang sariling pagnanasa. Dahil propeta siya, saan nanggaling kanyang sinasabi at saan galing kanyang paniniwala at kanyang gawa? Sabi ng Allah Ta'ala, in huwa illa wahyu yuha. Ito ay revelasyon sa kanya na binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat natin sundin dahil sila ay tagapag-abot ng batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi rin ni Allah Ta'ala bilang paglilinaw sa buong sangkatauhan na si Allah Ta'ala lamang ang tagapagbigay ng batas at si mga propeta ay tagapag-abot ng batas. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk. O ikaw propeta, Muhammad, ipaabot mo ang ibinaba sa iyong revelasyon. Ipaabot mo ang batas ni Allah Ta'ala. Ilinawin mo sa kanila na ito yung batas min Rabbik nang galing sa iyong Panginoon. So nangangahulugan lamang na si Allah Ta'ala tagapagbigay ng batas at mga propeta ay mga mensahero ni Allah Ta'ala sa ibabaw ng mundo para linawin yung batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At fil hadis, binanggit din sa hadis ng Rasul sallallahu wa innama harrama Rasulullah, ano man ang ipinagbawal ni propeta, ng mga propeta o ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Oy, ito ay halintulad lamang na kung ano mang ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nangangahulugan lamang na ang batas na pinaabot ng mga propeta ay yun ay batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa mga ulama, sila ay tagapaglinaw ng batas ng sinabi rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ni Allah Ta'ala patungkol sa mga ulama na
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadha Allahu mithaqal ladhina utul ilm. Nagkaroon ng agreement ng mithaq. Inshallah ta'ala sa kasama yung mga ulama, anong gagawin nila? Latubayinan na linnas, na ililinaw ninyo sa tao, wala taktumuna at huwag na huwag ninyong itatago. Anong ililinaw nila? Sila yung tagapaglinaw, ika-clarify nila yung batas ni Allah ta'ala, yung mga ulama at yung mga propeta tagapag-abot, si Allah ta'ala tagapagbigay ng batas. So yan ang ating paniniwala sa rule number 1 o yung formula number 1 patungkol sa ating paniniwala sa Sharia ni Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Ikalawa, na rule number 2, al-ahkamu ash-shar'iyya taftakri fi thubutiha lil-adillati as-sahihati as-sariha. Ang ibig sabihin nito ay, ano yun? Al-ahkamu ash-shar'iyya, yung Islamic rules, sinabi natin na yung batas ni Allah Ta'ala dalawa, yung tinatawag na natural law at legal law. Sabi niya dito, ang legal law ay laging nangailangan na authentic na pieces of evidence. Laging kailangan ng dalil ang patungkol sa batas ng Sharia. Lagi na kailangan ng dalil ang batas ng Sharia. So pag sinabi natin na ang batas ng Sharia ng Islam umiikot sa 5, haram, halal, haram, sunnah, jaiz, wajib, pati makruh. So sabi dito, ang batas ng Islam, itong Shari, itong 5 to, lagi na kailangan ng dalil. Kapag nagsabi ka na ito haram to, nasaan yung dalil mo? Kapag nasabi ka na ito ay sunnah to, nasaan yung dalil mo? So parang sinasabi dito na ang batas ng Islam patungkol sa haram ay lagi nang hihingi ng dalil. Nasaan yung dalil mo na sinabi ni Allah na haram to? Nasaan yung dalil mo na sinabi ni Propeta Muhammad haram to? So, ganun sa haram at ganun din sa sunnah. Nasaan ang dalil mo na ito ay sunnah sa Quran at sa hadith? Nasaan ang dalil mo na ito ay jaiz sa Quran at sa hadith? Nasaan sinabi mo na ito ay makruh sa Quran pati sa hadith? Sabi niya, adillatu sahiha fi thubutiha, sa confirmation ng isang bagay na to, ng isang rules na to, kailangan hinihingian ka palagi ng dalil. Lian ad-din mabniun ala al-adilla. Daling relihiyon natin laging nakatayo ang pundasyon ng ating relihiyon sa pagitan ng sinabi ng Allah, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kung ano man ang sinabi ng mga sahaba, yan ang ating relihiyon. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala inkaran, bilang ito ay inkaran, ito ay dinecline o dinenay ni Allah Ta'ala na hindi katanggap-tanggap sa isang nilalang, sa isang ano paman na gumawa sila ng mga batas ng walang permission ni Allah Ta'ala. Hindi pwede magsabi ang isang tao na ito ay halal nang wala kang dalil. Hindi pwede magsabi ang isang tao na ito haram, wala kang dalil. At sinabi ni Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Meron ba kayong Panginoon maliban kay Allah Ta'ala syara'u lahum minad din? Syara'u lahum minad din, na nagbibigay ng batas maliban kay Allah Ta'ala sa inyong relihiyon? Malam ya'zam bihillah, na hindi pinahintulutan ni Allah Ta'ala. So, am lahum syuraka, meron ba kayo na syuraka, meron ba kayong Panginoon na kasama si Allah Ta'ala nagbibigay ng batas sa inyo, sa inyong relihiyon? So ang pinupunto rin dito ay, sino nagsabi sa iyo na haram yung isang bagay na yan? Sino nagsabi sa iyo na halal yan? Maliban kapag kailangan meron kang dalil, ay diyan tayo susunod kung ano yung sinabi ng dalil. So nangangahulugan lamang na bawal tayo magsalita ng haram, ng halal, ng jaiz, sunnah, pati makruh maliban lamang kapag meron tayong dalil. At tandaan natin, meron dalawang classification, dalawang uri ng legal law. Meron tayong dalawang uri ng legal law, ng ng Islamic law. Para maintindihan natin. Ang unang-una, yung tinatawag na al-ahkam al-wad'iyya ash-shar'iyya. Al-ahkam al-wad'iyya ash-shar'iyya o tinatawag na legal situational rulings in Islamic law. Al-ahkam al-wad'iyya ash-shar'iyya. Ang tinutukoy dito na al-ahkam al-wad'iyya ash-shar'iyya, ito yung legal situational rulings ng Islamic law, ay nagde-define ito ng condition, ng cause at effect o impediments ng isang uri ng ibada. Ibig sabihin, dinedefine niya yung condition ng isang wajib, o dinedefine niya yung cause ng isang wajib, o dinedefine niya yung condition ng nullification ng isang command, utos ng Islam, o ng isang prohibited sa Islam. I-define niya. So ang tawag dito ay legal situational o tinatawag na al-ahkam al-wad'iyya ash-shar'iyya. So kabilang dito sa legal situational o ahkam al-wad'iyya, yung condition, yung nullification, yung sabab, yung cause, o yung sihha wal butlan, yung validity pati invalidity ng isang ibada, rukhsa wal azima, yung concession at resolution. Halimbawa, ipinag-utos sa atin ng Allah Ta'ala sa Islam ang sala.
Ang salat, alam natin yung salat ng 5 times a day na ito ay wajib, ito ay mandatory. So, ang mandatory na ito ay may mga kondisyon. May mga kondisyon. Hindi ka pwede magsala ng wajib maliban kapag unang-una nakawudu ka. Tama? At dapat nakaharap ka sa kibla. Dapat yung naka-cover yung aura mo. So ang tawag dito sa ito ay tinatawag na condition, at ang condition na ito ay part to ng legal situational rulings in Islamic law. Tinatawag na al-ahkam al-wad'iyah. Tinatawag itong al-ahkam al-wad'iyah. So halimbawa, ano yung nakakasira sa mga sala? Ano yung nakakasira sa sala? Halimbawa, yung pag nakatulog ka, or umutot ka, or nag-CR ka, nakakasira yan. So ito ay nullification, tinatawag na mubtilatu as-sala, mubtilatu as-sala, nakakasila sa sala. So ito ay tinatawag na al-ahkam al-wad'iyah. So nilagay niya itong mga rules na ito para maintindihan mo, yung ma-conceptualize mo, ma-define mo yung mga ganto para sa isang rules ng Islam. Ang tawag doon ay al-ahkam al-wad'iyah, legal situational rulings in Islamic law. Number 2, ikalawa, tinatawag sa Islamic law, tinatawag na legal prescriptive rulings in Islamic law o legal obligatory. At ang legal prescriptive na ito ang ahkam, ito na yung batas ng Islam sa 5. Unang-una dito yung wajib, mandatory, o yung fardu, wajib, same lang yun, obligatory. At ikalawa, yung tinatawag na mustahab, yung sunnah. O minsan tinatawag na yung mustahab, sunnah, pati mandub, same lang din yun. Sa English ay recommended. Number 3, yung tinatawag na mubah, yung permissible, pinapahintulot sa Islam. Yung number 4, yung makruh, hindi ka nais-nais o dislike. Yung number 5, yung haram, ito yung prohibited, ipinagbabawal. So itong 5 to tinatawag na legal prescriptive rulings in Islamic law, tinatawag na al-ahkam at taklifiyah. So dito sa legal situation at legal prescriptive, dito lang umiikot yung batas ng Sharia ng Allah Ta'ala. Mula sa fiqh ng ibadah, sa purification, sa sala, sa hajj, may encounter natin hanggang sa huling chapter ng Islamic jurisprudence yan. Yan lang umiikot yan. So sabi niya dito, kaya nung sinabi niya dito na al-ahkam ash-shar'iyyah taftaqir fi thubutiha, sabi ang batas ng Islam patungkol sa legal prescriptive at legal situational ay tahtaj ilal adilla, laging humihingi ng dalil yan. Nasaan yung dalil mo na kapag itong condition, kabilang ito sa kondisyon ng sala? Nasaan ang dalil mo na ito ay nakasira ng sala? O nasaan yung dalil mo na ito ay wajib, ito ay haram, ito ay sunnah, ito ay makruh? Kailangan lagi ng dalil. Kasi kapag hindi ka nagbigay ng dalil, ay nangangahulugan lamang, ay gumagawa ka ng kasinungalingan kay Allah Ta'ala. At yan ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, la tasib bi alsinatikumul kadhib, hada halal wa hada haram. Huwag na huwag kayo magsasalita sa bibig ninyo sa pagitan ng pagbibigay ng batas na ito ay haram, ito ay halal. Litaftaru ala Allahil kadhib, gumagawa kayo ng kasinungalingan kay Allah Ta'ala. Innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhib la yuflihun. Sila yung mga taong gumagawa ng kasinungalingan kay Allah Ta'ala kahit kailan hindi sila magtatagumpay sa kanilang mga ginagawa. So halimbawa naman ng mga kumakalat na mga rules na wala naman dalil. Halimbawa yung tao nakaupo tapos yung paa niya nakaharap sa kibla, sinasabi na ito ay bawal. So kapag sinabi natin na ito ay bawal, nasaan yung dalil na tumutukoy sa pagbabawal? Kasi kapag nagsabi ka ng bawal, ito ay batas ng Islam. Nasaan yung dalil doon na ito ay bawal? So halimbawa, kapag may dalili siya, doon siya magiging bawal. Halimbawa, ipinagbabawal yung halimbawa lang naman to, halimbawa lang para maintindihan niyo. Halimbawa, bawal gumamit ng wudu. Bawal ka magwudu gamit yung pinainit na tubig, yung maligamgam na tubig. So, kapag nagbawal ka dito sa isang bagay, nasaan yung dalil? Nasaan yung dalil na ipinagbabawal yung gantong paggamit? So dahil nagsabi ka ng bawal, nasaan yung dalil mo? So ano pa ba? So yun yung mga halimbawa na ang pinaka-pina-point out dito is hindi ka pwede magsalita sa isang bagay ng hukom ng syar'i maliban na lang kahit dapat meron kang dalil. Rule number 3. So yun yung rule number 2 natin. Rule number 3.